yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. So may staff rin ako na nagre-review lahat. So ini-review ng isang team namin yung mga papeles na pinapirma. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. At tandaan nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakasela nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyan kakasino bilang mambabatas? Yan yung imaing pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, tila nabulag ka? Naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Yung sa inyo, sir, sigurado din kayo nung dumaan sa inyo yung Bicameral report, walang ganong mga blanco. Sa akin wala wala akong, sa akin and my team wala akong nakita blanco. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Sagutin nyo muna. Ano yung ginagawa nyong pagkukumpuni, pagre-remedyo, pagre-rectify ng budget noong nakaraang Desyembre? Lumabas itong blankong Bicameral Conference Committee report. Yung report po ng Vicecam na panay blanco, 13 pages and 28 line items ang nakita ni Congressman Sidungab, panay blanco. Hindi lamang po 3, hindi lamang po 4 yung una nang napabalita, sapagkat yun lamang po ang una namin ipinakita nung nakaraang Sabado nila Pangulong Duterte at Congressman Sidungab. Sapagkat medyo makapal po yung Bicameral Conference Committee report. I think more or less meron po siyang 222 pages. Sinisika po namin ipunin lahat, but as of today, 13 pages po ang blanco dyan sa Vicecam report at 28 line items po ang blanco, ang allocation o appropriation. Ito rin ba ang ipinail nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB? Rating ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpuni nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang 4th chamber? Meron bang 4th house? At kung merong 4th chamber or 4th house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Cornivic, and I just wanted to say you're the only one who vlogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod doon sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maging na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinion. Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Iyon nga po ang ating katanungan Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Yinuyurakan po nila ang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas. Amyendahan ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo.
Halunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill. Sapagkat from BICAM, pag inaprobahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po ng House of Representatives, pirmado po nila, hindi po draft yan, blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po, nagpapakitang blanco sa 28, 28 line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco at ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, sa BICAM report pa lang, tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture eh. Panay blanco. At sigurado po ako, nakakatiyak ako, wala pong autoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung BICAM report, blanco nga ang ginawa eh. At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik eh, yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Eh magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi ka kasi pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam dyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan ho nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan, siniyasat nila. Pati nga yung birth certificate eh. Napakasela nila sa dokumento eh. Pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwela, anong elementarya, sinong kaklase mo, eh bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyan kakasino bilang mambabatas? Yan yung imaheng pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, eh tila nabulag ka? Naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Yun ang nagiging assumption ng sambayan ng Pilipino. At yung reporter ng UNTV, hindi rin ho natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito eh. At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang para di ako magkamali yung pangalan nito. Si, hanapin ko lang, linista ko yung pangalan nito eh. Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman, UNTV, proteksyonan nyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o Fourth Estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansihin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng Fourth Estate.